Bunganga mo naman, Abby. Saway sa kanya ni Sarah bago magpatuloy sa paglapit sa amin. Nagulat siyang makita ako at agad naman akong nakaramdam ng hiya. Oh my, nandito pala sa Vienna. Hi. Ngumiti ako kay Sarah nang batiin niya ako. Lumapit siya sa amin at mas piniling maupo sa tabi ko. Oo nga no, hello Vienna. Ikaw lang maganda sa umaga. Bati sa akin ni Nahati. Napatawa naman ako sa kanilang mga pinagsasasabi. Napansin ko si Hera na matipid naman akong initian. Inaasahan ko na may isa pang maingay ngunit walang Bernard na nagpakita. Alam niya bang darating ang mga pinsan niya? Dapat ay sinabihan niyo man lang ako para hindi na lang ako lumabas ng kwarto at doon na lang muna naglagi. Nasa Laguna. Susunod na lang daw siya. Doon ang tuloy nun sa pupuntahan natin. Sagot ni Sarah. Kumunot ang noo ni Nahati sa sinabi ni Sarah. Bakit ba lagi siya nasa Laguna? Pasalamat siya at wala siyang pinapabayaang trabaho. Kung hindi, hihilahin ko talaga siyang pabalik. Sabi naman ni Hati at kumuha ng mansanas na nasa mesa. Huwag niyo na itanong. Wala akong samod na sagutin yan. Umarap si Sarah at umiling bago magsimula na rin kumain. Anyway, I'm surprised to see someone that is not family member here. Hindi ka naman nagdadala ng mga babae mo rito kaya nagulat ako na nandito sa Vienna. Nanunuyang sabi ni Abby bago makahulugan tumingin kay Briggs. Briggs looks at him with bloodshot eyes. Hindi naman niya babae sa Vienna. She's a broker. Sabi naman ni Hera na nakaupo sa tabi ng kanyang nakatatandang kapatid. Oh, hindi ka sure. Tumawa si Hati na agad namang dinamayan ni Abby. Nag-high five pa ang dalawa. Shut up or I'll throw the two of you outside my house. Malamig na sabi ni Briggs na siyang nakapagpatahimik sa kanyang mga pinsang lalaki. Isasama ba si Vienna? Oh no, what happened to you? Agad ako nilapitan ni Sarah nang mapansin ang mga sugat ko. Tinangka ko pa ito itago ang aking mga kamay ngunit huli na ang lahat dahil napansin na niya iyong mga bandages. Nag-aalalang tumingin sa akin si Sarah at hinintay ako sumagot. Napatingin na rin naman sa akin ang iba pa nilang mga pinsan. Hindi naman ako nakapagsalita agad. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanila ang nangyari o huwag na lang. Don't force her if she doesn't want to talk about it. Napanguso naman si Sarah dahil sa narinig niya mula kay Briggs. Bumalik na si Sarah sa kanyang kinaupan at muli na silang kumain. Sasabay na lang kami sa'yo papunta ng Laguna ha? Nakakatamad mag-drive? Sabi ni Hati kay Briggs. Hindi naman umangal si Briggs. Nanahimik ako at nakinig sa minsan ng pagtatalo nila. Matapos kumain ay sinabi ni Briggs na mag-aayos lang siya kaya't sinabihan niya ang mga pinsan na hintayin siyang sandali. Napili naman nilang maghintay na lang sa sala ng bahay. Si Sarah naman ay panay ang pamimilit sa akin na sumama sa kanila kaysa ang magtigil ako mag-isa dito sa bahay ni na Briggs. Sino ba may sabing magtitigil ako dito sa bahay ni na Briggs? Uuwi na lang muna ako sa apartment o pupunta kay na Elaine o kahit saan pwede magtigil hanggat hindi pa ako pwede sa apartment ko dahil sa threat na dala ni Oliver. Daan muna tayo sa gasolinahan. I need to go to the bathroom. Sabi ni Sarah sa backseat. Ako naman ay tulala at katabi ko sa avion sa sasakyan. Hindi ko alam kung paano ako naririto ngayon. Ang alam ko lang ay kanina pa ako pinipilit ni na Sarah na sumama sa kanila sa Laguna tapos ngayon ay kasama na nga nila ako. Sinunod ni Briggs ang gusto ni Sarah at bumaba yung magsi-CR. Dahil hindi ako magpupunta sa CR ay natira ako sa loob ng kotse kasama si Avi. Nakapatong ang magkabilang braso ni Avi sa may sandalan ng upuan ng driver's seat. Nakapatong naman ang kanyang ulo sa braso niya habang nakatingin sa akin at nakangisi. Hindi ba dapat ay sa shotgun seat kakatabi ni Briggs? Napalingon ako sa sinabing iyon ni Avi. Umakto pa ako naguguluhan sa sinabi niya kahit malinaw naman ang sinabi niyang iyon. Marahan siyang tumawa dahil sa pag-iinosente ko. I'm really curious. What's the score between you and Briggs? Napakurap ako sa kanyang itinanong. Hindi ko kasi inaasahan ang katanungang iyon mula sa kanya o sa kahit na sino sa kanila. Wala. Matipid na sagot ko at nag-iwas ng tingin. Nagpanggap ako na pinagmamastan yung labas na tanawing makikita sa bintana ng kotse. Na paano ka? At puno ng sugat. Sinong bubugbugin namin? Or maybe, Briggs already took care of him? Muli ako napalingon sa kanya. Nakangisi siya habang pataas-baba ang kanyang mga kilay. Hindi naman ako nakapagsalita agad dahil parang nanunuyo ang aking lalamunan. Naputol ang pagsasalita ni Avi dahil pumasok na muli ang mga pinsan niya sa loob ng sasakyan.
May mga dalang pagkain na tubig sina Hottie at Bricks, samantalang sina Hera naman at Sarah ay galing lang talaga sa CR. Mahaba-haba ang naging biyahe dahil sa Santa Cruz, Laguna pala ang punta namin. Sa isang tanyag na ospital kami nagpunta. Kung bakit sila naririto ay hindi ko rin alam. Kanina ko pa kayo hinihintay? Nakita namin si Bernard na naghihintay sa may lobby ng ospital. Napatingin siya sa akin. Nung una ay nagtataka pa siya kung bakit ako nandito, ngunit binati rin naman ako. Nahihiya naman ako ngumiti sa kanya. Anong room ni Triana? Pagtatanong ni Abby kay Bernard, sinabi naman niya kung anong room number ni Triana at agad kaming pumunta roon. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Triana, pero kung hindi ako nagkakamali ay si Triana yung girlfriend ata ng isa sa mga tito ni Bricks. Kumatok sila sa isang VIP room at pinihit din ang doorknob. Pumasok kami lahat papunta roon sa kwarto at may ilang tao pa ako nakita na nandoon na. Kuya! Agad sinalubong ni Brina si Bricks. Nakangiti ito dito at tinapik naman ni Bricks ang ulo ng kanyang kapatid. Napatingin pa sa akin si Brina at nagulat pa na nandito ako. Ngumiti siya sa akin at agad na lumapit. Ngumiti rin naman ako sa kanya. Hi, Ate Vienna. Good to see you. Pagbati niya sa akin. Binati ko rin naman siya pabalik bago kami lumapit sa iba pa nilang mga pinsan. What happened to Triana? Pagtatanong ni Sarah. May malay naman sa Triana. Narinig ko pang nahihiya siya na naabala niya pa ang mga vilyante. It's nothing serious. Just abdominal pain. Triana smiled weakly. Halatang nanghihina pa siya at hindi pa nare-regain ang buong lakas. Why? Stress ka? Pagtatanong muli ni Sarah bago maupo sa gilid ng kama ni Triana. Ako na may tahimik lamang na pinagmamasdan siya. Hindi kagaya nung una ko makita si Triana ay medyo kapansin-pansin na ang lumalaki niyang tiyan. Medyo. Hindi naman sobra. I'm fine. Pag-assure niya sa mga ito. Wala sila Tito Javier? What about Dad and the rest? Tanong ni Hattie nang mapansin na wala dito ang mga nakatatandang bilyante. Umalis lang saglit si Dad. Babalik din siya mamaya. Ako muna pinagbabantay niya kay ate. Tita Triana. Sagot naman ni Audrey sa mga pinsan. Sina Tito ay hindi ko alam, pero nanggaling na sila dito. Oh, wala pala sina Tito Javier eh. Tawagan ko na si... Agad na may pumutol lang sasabihin ni Bernard at pinigilan siya sa binabalak niyang pagtawag sa kung sino. Don't you dare, Bernard. Baka mamaya ay magpang-abot sila ni Tito Javier. Magkagulo pa. Alam mo naman ang sitwasyon. Sabi na isang magandang babae na hindi ko nakita noong party. Napatingin siya sa akin kaya't nabigla ako. Hinitaan niya ako bago muling nagsalita. May iba pala kayong kasama? Who is she? Kaninong girlfriend? Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi dahil sa sinabi niya. Hindi naman ako girlfriend ng kahit na sino rito. She's Vienna. Heaven. She's the new broker. Sagot ni Sarah doon sa magandang babae. Tumango naman ako sa babae at lumapit sa akin bago naglahad ng kanyang kamay. Hi, my name is Heaven. Heaven Valiante. Kapatid ko si Avi. Mainin siyang tumawa. Napangiti naman ako dahil sa kanya. Ang ganda niyang tumawa. Sana lahat ay ganoon kaganda kapag tumatawa. Nice meeting you. Nautal pang pagbati ko sa kanya. Natulala ako sa kagandahan niya. Sobrang ganda niya kasi. Halos lahat naman sila magpipinsan. Aakalain mo talaga na mga Diyos at Diyosa sila mula sa Greek mythology. Napatingin siya sa aking palad nang matapos ang pagkamay ko sa kanya. Ano nangyari sa kamay mo? Agad kong binawi ang kamay ko at itinago sa likod ko. Nahihiya akong ngumiti sa kanya at sinabi ko na lang na nadapa ako kaya may sugat iyon. Alam ko na hindi niya iyon pinaniwalaan ngunit tumango na lang siya at muling ngumiti. Lagi kang kausap ni Bricks sa opisina? Naku, sabihin mo sa akin kapag pinag-iinitan ka niyan. Madalas kasi ang hindi ngumingiti sa ibang tao at laging seryoso muka. Kaya madalas ay takot sa kanya mga empleyado. Kapag pinagalitan ka kahit walang dahilan ay sabihin mo sa akin ha. Natawa na lang ako sa sinabi ni Heaven. Hindi marunong ngumiti. Parang hindi naman halata. Gusto ko sana sabihin na laga akong pinagtitripan ni Bricks at niloloko pero wag na lang. Baka hindi pa ako paniwalaan. Bumalik ang atensyon nila kay Triana. Nagkwentuhan sila doon at puro kalokohan mula kay Bernard at Avion ang naririnig namin. Natatawa na lang din naman ako sa kanila. May pagkakataon na napupunta sa akin ang atensyon pero agad naman silang pinapatahimik ni Bricks. Lalo na kapag nararamdaman niyang hindi ako komportable sa mga birong sinasabi ng mga lalaking pinsan niya.
Kayo talaga? Lagi niyong binibiro si Biana kay Briggs. Saway ni Sarah sa mga pinsan at kapatid na nangaasar sa amin ni Briggs. Naku, kung ako tatanungin mo, ayokong patulo ni Biana iyang si Briggs. Apakababayero kaya ni Briggs. Mamaya saktan lamang ni Briggs ito. Wag na lang no? Naku naman ate, babaero lang kami kasi hindi pa namin nakikita yung para sa amin. Magtitinuring kami kapag nahanap na namin ang perfect match para sa amin. Napatingin ang lahat kay Bernard dahil sa sinabi niya. Napatayo si Sarah sa kanyang kinuupan at napatakipan ng bibig niya. Oh my God, is that really you, brother? May lagnat ka ba? Parang hindi mo naman sasabihin ng mga ganyang salita. Lumapit pa si Sarah sa kapatid at umaktong sinasapo ang noon nito. Natuwa naman kami sa ginawa nilang magkakapatid. I can't believe I heard something like that from you, Bernard. Of all people? Sabi ni Audrey, hindi rin makapaniwala. Habang abala ko sa pagtawa dahil sa pinagsasabi nila kay Bernard at panloloko nila dito dahil sa sinabi niya kanina, ay naramdaman ko naman ang pagtabi sa akin ni Briggs. Tumigil ako sa pagtawa at nilingon siya. Patingnan natin ang mga sugat mo. Hindi yun tanong. Sinasabi niya yun sa akin at parang wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang sundin siya. Huwag na. Okay na ako. Ipinakita ko pa iyong palad ko para lang paniwalaan niya ako na maayos na mga iyon. Tumaas ang isang kilay niya. Halatang hindi kumbinsido. Kahit na nanginginig na magkabilang gilid ng aking labi, hindi ko inalis ang ngiti ko. Gumuntong hininga sa Briggs at hindi na ako pinilit pa. Nagulat naman ako sa nangyaring iyon. First time niyang nagpatalo sa akin. Madalas ay ipinaglalaban niya talaga ang gusto niya. Hindi naman sa sinasabi kong pangit ang mga ipinipilit niya sa aking gawin. Alam ko na makabubuti sa akin lahat ng ipinipilit niya sa akin pero hindi ako makapaniwala na hindi siya namilit ngayon. Kuya, sa bahay ka ba mag-stay ngayong weekend? Wala akong kasama eh. Umalis si Dad. Nakangusong sabi ni Brina. Parang nagpapaawa sa kanyang kapatid. Kung dito magpapalipas ng Sabado si Briggs, ay siguro magandang umuwi na rin muna ako sa amin. Makadalaw man lang sa puntod ng pamilya ko. Naririto na rin naman ako sa Laguna. Sa tingin ko ay wala namang mawawala kung gagawin ko iyon. Bakit? Saan napunta si Dad? Tanong ni Briggs sa kapatid. I'm not sure, pero may imimit ata si Dad na importanteng tao kaya umalis siya kanina. Sabi niya ay baka raw sa Lunes na siya na umaga umuwi. Sagot naman sa kanya ni Brina. Hinawakan ni Brina ang kamay ng kapatid at umaktong nagmamakaawa. Please, ang tagal mo na rin hindi umuwi sa atin eh. Huminga ng malalim si Briggs bago tumango. Okay. Napapapalakpak naman si Brina dahil sa tuwa. Tumingin siya sa akin at ako naman ang nilapitan niya. Does that mean Ate Biana will be staying for tonight too? Parang kumislap ang kanyang mga mata sa sobrang kagalakan. Nahihiya tuloy akong sirain iyon. Sorry Brina. Naisip ko umuwi sa amin sa Victoria. Dadalawin ko ang pamilya ko. Marahang sambit ko sa kanya. Malapit lang naman ang Santa Cruz sa bayan namin kaya maaari ako mag-commute pa uwi. Taga Victoria ka ate? Tanong sa akin ni Brina. Tumango lang naman ako bilang sagot. Naramdaman ko ang pagtingin sa akin ni Briggs pero hindi ko siya nilingon. May nagsasabi sa akin na huwag akong titingin sa kanya dahil magsisisilang ako kapag ginawa ko iyon. Nagpaalam muna ako sa kanila na lalabas muna ako ng ospital. Itanong pa nila sa akin kung alam ko ba ang pupuntahan ko dahil baka raw maligaw ako. Ngumiti ako sa kanila at sinabing alam ko naman ang pasikot-sikot dito sa Santa Cruz. Kahit na matagal-tagal na rin simula nang huli ako nakapunta rito. Naghanap lang ako kung saan ako makakabili ng kandila. May maliit naman na tindahan sa hindi kalayuan. Lumapit ako roon at nagtanong kung may tinda ba silang kandila at nang sagutin niya ako na meron ay bumili ako ng 4. Para silang kandila. Nagulat ako na may boses akong marinig sa aking gilid. Tilingon ko siya at nakita ko si Briggs na nakahalukip-kip sa akin tabi. Kailan pa siya nandito? Sinundan niya ba ako palabas ng ospital? Hindi ko man lang siya naramdaman kanina. Kinuha ko muna yung kandila bago sumagot sa katanungan niyang iyon. Humugot ako ng malalim na paghinga. Bala kong dalawin ang puntod ng pamilya ko mamaya. Magtitira ko ng kandila. Ipinakita ko pa sa kanya yung kandila bago ngumiti. Tumango naman sa Briggs. Sabay kaming naglakad pabalik ng ospital. Mamaya lamang ay magpapaalam na ako sa kanila para makauwi. About the investigation, nagsisimula na mga tauhan ko na hanapin o kumuha ng ebidensyang makapagtuturo sa kung sinong pumatay sa pamilya mo. Napatingin ako sa kanya na bigla niyang sabihin iyon. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa kanya. Ngumiti na lang ako at nagpasalamat.
Akala ko noon, nang mapag-usapan namin ito, binibiro niya lang ako o nasabi niya lang iyon dahil lasing siya. Hindi ako makapaniwala na ginagawa niya pala talaga. I'll give you an update once there's lead. Tumingin din siya sa akin. Napatigil naman ako sa aking paglalakad dahil doon. Kailangan ko ata magsalita pero ano naman sasabihin ko? Matipid na ngumiti si Brick sa akin bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Kinagat ko ang aking labi at sumunod sa kanya patungo sa kwarto ni Triana. Sabay-sabay kami nag-lunch. Isinama nila ako kahit na sinasabi ko na sa kanila na uuwi na lang ako sa amin, ay hindi nila ako hiniyaang umalis agad. Nag-order sila ng pagkain at dito na lang kami kumain sa loob ng kwarto ni Triana. Matapos namin kumain ay doon na ako tuluyang nagpaalam. Wait lang, Viana. Pagpigil sa akin ni Sarah kaya hindi muna ako lumabas ng kwarto ni Triana. Tumingin ako sa kanila at hinintay kung ano pa bang sasabihin nila sa akin. Hindi ba? Uuwi sa Victoria sa Bernard? Isabay mo na si Viana. Si Avion. Napatingin naman si Bernard sa akin bago sa mga pinsan at kapatid niya. Gustuhin ko man niyang gawin, ay mamaya pa ako uuwi. Kung makapaghihintay si Viana ay pwede ko siyang isabay mamaya. Sabi ni Bernard na umiinom ng Coke. Naku, hindi na. Kaya ko naman mag-jeep na lang. Nakakahiya. Lagi na lang nila ako inaasikaso kahit hindi naman kailangan. Mukhang mang hindi nila gusto ang desisyon ko ay hindi na naman nila ako pinilit. Napalingon akong muli sa may pintuan nang makita ko roon si Bricks. Nagtataka ako kung bakit siya nakatayo sa may pintuan. Let's go? Anya, napakurap-kurap ako sa sinabi niyang iyon. Huwag mo sabihin na ihahatid niya ako. Huwag na. Sige na, Ate Viana. Si Kuya Hati na lang maghahatid sa akin mamaya. Nagpadala na siya ng kotse rito. Hayaan mo na si Kuya na ihatid ka. Please, huwag ka nang tumanggi. Napalingon ako kay Brina dahil sa sinabi niya at nang makita ko ang nagpapaawa niya expression ay hindi na ako makatanggi. Ingat, sabi nila sa amin bago kami lumabas ng silid na iyon. Tahimik lamang kami ni Bricks patungo sa kanyang sasakyan. Nauna siya maglakad kaya minsan ay napapatingin ako sa kanyang likod. Ano kayang pakiramdam na ituon ang ulo roon, no? Pakiramdam ko ay mararamdaman mo talaga yung muscles na likod niya. Napahawak ako sa aking ilong nang mabunggo ako sa likod niya dahil sa biglaan niyang pagtigil. Napatingin ako sa paligid at hindi ko na malaya na nandito na pala kami ngayon sa parking lot. Nilingon ako ni Bricks. Nagtataka siguro siya kung bakit ako nabunggo sa likod niya. Sorry, nakatitig kasi ako kanina sa likod mong yan. Ani ko sa isip lang. Okay ka lang? Nahiya akong ngumiti at tumango sa itinanong niya. Naguguluhan din naman siyang tumango sa akin. Binuksan na niya yung pinto ng shotgun seat at hinintay ako makapasok roon. Nagpasalamat ako sa kanya at pumasok na sa loob. Nakahawak pa rin sa aking ilong. Sa sementeryo ba muna tayo? Agad niyang tanong sa akin nang makapasok siya sa sasakyan niya. Oo, pwedeng doon mo nila ako iwan. Magda-tricycle nila akong pauwi. Tinignan niya lang naman ako dahil sa sinabi ko. Ngumisi siya bago umiling-iling at patakbuhin ang kanyang sasakyan. Ano ibig sabihin ng inaksyon niyang iyon? Bakit siya ngumingis at umiiling? Mabilis naman na naging biyahe namin dahil sa highway kami dumaan at sa Pila Road. Napatingin ako kay Bricks at hindi ko naiwasan na magtanong. Saan kayo nakatira sa Pila? Pagtatanong ko. Sa Grand Riviera nakatayo ang bahay namin. Sa Pila. Sagot niya. Napalingon ako sa kanya at nanlaki ang aking mga mata. Hindi na dapat ako magulat, hindi ba? Mayaman naman kasi talaga sila. Hindi na ako nagsalita pa at umayos na lang ng upo. Malapit na rin naman na kami sa bayan ng Victoria. Tinanong ko siya kung pwede ko bang buksan yung bintana. Hinayaan lang naman niya akong gawin iyon. Humampas sa akin ang malamig at preskong hangin ng probinsya. Ang tagal ko ring hindi ito naranasan at napakiramdaman. It feels nostalgic. Kung sana lamang ay hindi nangyari ang trahedyang iyon sa pamilya ko, ay sana linggo-linggo akong umuwi rito. Makikita mo malawak na palayan. May mga tao pa akong nakikita na nakatambay sa mga bench na nasa gilid ng kalsada. Hindi naman ganoon katirik ang araw kaya't hindi mainit. Sa loob ng 3 taong hindi ko pag-uwi rito ay marami nang nagbago. Ang bangko na malapit sa isang eskwelahan ay ngayon ay kainan na at bilihan ng milk tea. Lumiko pa kaliwa si Bricks dahil papunta pa nga pala ako sa sementeryo. Pumasok siya sa loob ng sementeryo at itinuro ko naman ang bahagi kung saan nakalibing ang aking pamilya. Inaasahan ko na ihahatid lang ako ni Bricks at aalis na siya ngunit nabigla ako na sumunod siya sa akin matapos niyang may ayos na ipark ang kanyang sasakyan. Magtitirik na sana ako ng kandila nang may mapagtanto ako. Shit,
Napamura ako nang maalala ko na wala pala akong posporo o lighter na nabili. May kandila nga ako ngunit wala naman akong pansin din ng mga ito. Anong problema? Aalis sana ako para makabili man lang ng posporo nang itanong sa akin ni Bricks iyon. Ngumiwi ako at nag-iwas ng tingin sa kanya. Nakalimutan kong bumili ng posporo. Wait lang, bibili lang ako. Tatakbo na akong papaalis doon nang hawakan ni Bricks ang aking braso. Napatingin ako doon bago mag-angat ng tingin sa kanya. I have a lighter. May kinuha siya sa kanyang bulsa at ipinakita sa akin. Iniabot niya naman iyon sa akin at agad kong kinuha iyon sa kanya. Lumuhod ako at agad na sinindihan ng mga kandila at nagtirik sa puntod ng aking pamilya. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal. Sorry, ngayon lang ulit ako nakadalaw. Bulong ko habang tinatanggal ang tuyong dahon sa puntod nila. Napangiti ako habang binabasa ang kanilang mga pangalan. Naalala ko na kasama ko nga pala si Bricks. Tumayo ako at nilingon siya na tahimik lamang akong pinagmamasdan. Ngumiti ako sa kanya at agad sila ipinakilala sa pamilya ko. Siya nga po pala ang boss ko, Mr. Bricks Villante. Pinagmasdan ko kung ano magiging reaksyon niya at bahagi ako natawa nang mapansin na para bang nagdadalawang isip siya sa kanyang dapat na sabihin. Hello po. Napatakip ako sa aking bibig. Pinipigilan tumawa ng malakas. Hindi ko inaasahan na kaya niya palang umakto ng ganito. He's like a cinnamon roll. So cute. Napatingin siya sa akin kaya't pinigilan ko ang aking pagtawa kahit na ang hirap-hirap gawin noon. Tumaas ang sangkilay niya sa akin dahil ata sa pagtawa ko. Why are you laughing? Did I say something funny? I cleared my throat before shaking my head. Wala naman siyang ginawa nakakatawa pero natatawa talaga ako sa pag-acto niya na nahihiya siya. Ilang minuto pa ako nagtagal doon. Iniisip ko kasi na baka matagalan na naman bago ako makadalaw ulit sa kanila. Hindi naman kasi madaling makita na lang silang ganito. Hindi pa rin ako nakakumove on sa nangyari sa pamilya ko. Hindi ka pa ba uuwi? Pabalik na kami sa kotse niya na itanong ko iyon. Kaya ko na mag-tricycle simula rito. Nilingon ako ni Bricks habang inaayos yung susi niya. Gusto mo na ba akong umuwi? Nabigla ako sa itinanong niyang iyon kaya hindi ako agad nakasagot. Nagbuhol-buhol ang mga salita sa aking utak at para bang hindi ako makabuo ng pangungusap na sasabihin sa kanya. Hindi naman. Baka kasi may iba ka pang kailangan gawin at nakakaabala ako. Nagiwas ako ng tingin. Nahihiyang sabihin iyon. If I have anything else to do, I wouldn't be here, Viana. So stop pushing me away. Hindi ka nakakaabala. Binuksan na niya ang pinto ng kotse niya at hinintay akong makapasok. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero pakiramdam ko ay tumalo ng puso ko sa sinabi niyang iyon. Diyan sa tapat ng puno ng akasya ang bahay namin. Pagtuturo ko sa kanya, sinunod niya naman ang sinabi ko at nagpark sa tapat ng bahay namin sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Bumaba na ako at ganoon din naman siya. Para namang asama akong tao kung hindi ko siya yayayain papasok ng bahay namin kaya't inimbitahan ko siyang pumasok. Sumunod sa akin si Bricks papunta sa bahay namin. Medyo makaluma ang disenyo ng aming bahay. Matagal na rin kasi itong nakatayo. Namana pa ito ng aking ama sa aking lolo. Napapikit ako ng aking mata nang maalala kong hindi ko nga pala dala ang susi dahil nasa bag ko iyon. Hindi ko naman iyon dala-dala nang tumakbo ko paalis ng apartment ko. Sandali lang. Alam ko may susi rin ng mga tiyahin ko sa bahay. Nahihiya akong sabi kay Bricks. Tinanguan lang naman niya ako. Naglakad ako sa katabing bahay namin at kumatok. Nakita ko naman agad ang pinsan ko na nasa terrace at mukhang may nilalaro sa phone niya. Daniel! Pagtawag ko sa pinsan ko, nilingon niya ako at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Kinawayan ko siya at mabilis naman siyang tumayo sa pagkakaupo at iniwan yung cellphone niya sa isang lamesa bago pumasok sa loob ng bahay upang tawagin ata si Tita Celeste. Lumabas si Daniel at kasama na nga niya si Tita, yung nakababatang kapatid ng aking ama. Ngumiti ako sa kanila at mahigpit naman nila akong niyakap. Diyos ko, ilang taon ka nang hindi umuwi rito. Akala namin kung ano nang nangyari sa'yo. Kitang-kita ko kay Tita ang magkahalong pangamba at tuwa na nakita na niya akong muli. Matapos ang mahabang panahong hindi ako nagparamdam sa kanila. Viana, sino yun? Pagnguso ni Daniel matapos ang aming batian. Napatingin ako sa tinutukoy niya at nakita ko sa Bricks na tumitingin-tingin sa paligid. Nagulat ako dahil halos makalimutan ko na kasama ko nga pala siya. Boyfriend mo ba? Hindi na ba kayo na boyfriend mo isa? Sino nga yun? Nakalimutan ko yung pangalan.
Agad akong umiling kay tita. Nakakahiya naman kapag narinig iyon ni Bricks. Hindi po tita. Magalang na sagot ko. Lumapit ako kay Bricks at sinabi ko ipakikilala ko siya sa mga kamag-anak ko. Wala namang naging problema sa kanya at sumunod sa akin. Pinagmamasdan siyang mabuti ni tita. Halata naman na natutuwa siya rito. Ang pinsan ko naman ay halata rin humahanga sa katangkaran ni Bricks. Boss ko nga po pala. Siya po si Mr. Bricks Villante. Pagpapakilala ko, minati rin naman siya ni na tita kahit nalaglag pa nga pa ang mga ito. Villante? Kamag-anak mo rin ba ang mga Villante na may-ari ng malaking mansyon doon sa may Divisoria? Pagtatanong ni tita. Nahiya naman ako dahil walang prenong itinanong iyon ng tita ko sa kanya kahit na wala namang masama sa sinabi niya. Matipid na ngumiti si Bricks sa kanya. Opo, mga kamag-anak ko po. Amin po yun. Nagulat sa tita at lalong lumaki ang awang ng kanyang bibig. Nilapitan ko naman siya at sinabing huwag niyang gawin iyon dahil nakakahiya sa bisita. Ibig sabihin ay kayo rin ang may-ari ng pinapagawang kasino? Kinulbit ko sa tita upang mapatigil na siya. Umiling ako dahil nahihiya na ako sa mga itinatanong niya kay Bricks. Sinabi ko sa kanya na hindi ko nadala ang susi ng bahay dahil biglaan ang pagpunta ko rito. Sinabi naman niya na nasa kanya nga ang duplicate ng susi. Kinuha niya iyon at agad na ibinigay sa akin. Niyaya ko naman na si Bricks papasok ng bahay namin. Sige, humayo kayo at magpakarami. Sabi pa ni tita kaya't muli ako napatingin sa kanya. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking pisngi dahil sa sinabi niya. Si Bricks naman ay narinig kong natatawa sa likod ko. Nakakahiya talaga. Pagpasensyahan mo na si tita. Akala niya ikaw yung boyfriend ko. Pagdadahilan ko. Wala namang mali sa sinabi ko. Talaga namang napagkamalan siyang boyfriend ko kanina. It's fine. Sagot niya at sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Malinis ang buong bahay dahil ata dinadalaw at nililinis ito ng mga kamag-anak namin kahit na wala nang tumitira. Nilungon ko si Bricks upang alukin ng kahit na anong maiinom o makakain. Kahit na hindi rin ako sigurado kung may ihahain ba ako sa kanya. Bibili na lang ako siguro sa labas. Nang tumingin ako sa kanya ay laking gulat ko na lumapit siya sa may altar ng aming bahay kung saan nakadisplay ang halos lahat ng pictures ko, ng mga kapatid ko at ilan pang family picture. Sa kaba ko ay agad ko siyang nilapitan at inilayo roon. Baka mamaya ay makita niyang itsura ko nung bata ako. Nagugutom ka ba? Napansin ko ang isang ngisi sa kanyang labi. Kung bakit siyang umingisi ay hindi ko rin alam ang dahilan. Ikaw ba yung batang nasa picture na naka-cheerleader costume? Agad umakyat ang dugo ko sa aking pisngi dahil sa sinabi niya. Nakita niyo yung picture kong iyon. Yung batang may suot na halos urungan na ng tela dahil hindi magkasya ang damit. Ako nga. Inunahan ko na siyang insultuhin ako. Nung bata kasi ako ay sakitin ako kaya itong sinamama ay panay ang painom sa akin ng vitamins. Kaya medyo lumobo ako. Wala namang masama sa pagiging chubby as long as healthy ka. Naiirita lang ako sa ibang tao na panay ang pambabody shame sa mga taong mataba at maging sa mga payat. Hindi ba nila alam na may kanya-kanyang way ng pag-aalaga ang bawat tao sa katawan nila? Can they just shut up? Hindi naman ikinalinis na maugali nila ang pambabody shame. Isa pa, everyone is beautiful no matter their body shape is. Sadyang may mga epa lang talaga na hindi maintindihan iyon at ginawa ng pampalipas oras ang pamumuna. Akala mo naman ay perfecto sila kung mamuna sila. I actually find it cute. You're cute. Hindi ko maipaliwanag ang pagngiti niya pero alam kong hindi iyon ngiti na isang taong nangiinsulto. Muli kong naramdaman ang pag-iinit ng aking pisngi dahil sa sinabi niya. Cute talaga ako ng bata, sir. Nagbiro na lang ako para hindi niya mapansin na para akong kinikiliti sa sinabi niyang iyon. Bakit ba siya ganito? Hindi niya ba alam na ibang epekto ng mga salita niya sa akin? Nakakainis. I can see that. But now, you're no longer cute. Bumagsak ang aking ngiti sa sunod na narinig mula sa kanya. Kung ano man yung sayang nararamdaman ko kanina ay nawala agad. Para akong pinitik sa sinabi niya habang siya naman ay mukhang natatawa sa reaksyon ko. Oo na sir, hindi na ako cute ngayon. Ngumusok at inirapan siya. Lalo lamang naman niya akong tinawanan dahil sa naging reaksyon ko sa sinabi niya. Tinalikuran ko na siya upang kumuha ng maaring ihanda sa kanya. Binabadtrip niya lang ako. Akala ko pa naman ay magaganda ang mga lalabas sa bibig niyang iyon ngayon. Nagkamali pala ako. You're no longer cute, Vienna. You're beautiful. Napalingon ako sa kanya.
Nakaupo lamang naman siya sa sofa at hindi nakatingin sa direksyon ko. Nag-iwas na rin agad ako ng tingin. Nag-aalala na baka bigla siyang tumingin sa akin at maabutan niya ang reaksyon kong iyon. Hindi ko mapigilan ang mapangiti nang marinig ko iyon mula sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako nagpunta para kumuha ng pagkain. Pakiramdam ko nga'y lumulutang ako habang paulit-ulit sa aking isipan ang huling mga salitang narinig ko mula kay Bricks. Saglit lamang si Bricks na tumigil sa aming bahay at nagpaalam na rin na aalis na. Inihatid ko naman siya hanggang sa labas ng bahay. "Are you sure you're going to be fine alone?" Paninigurado niya. Kanina ko pa naririnig ang pagtatanong niya nito at paulit-ulit lang din naman ako sa isinasagot ko sa kanya. "Yes sir, I'll be fine. Nandito rin naman po ang ibang kamag-anak ko." Pagpapaalala ko sa kanya. Huminga siya ng malalim at tumango. "Okay, see you at work then." Ngumiti ako sa kanya at kumaway. Inalok niya sa akin na sumabay na ako sa kanila pabalik ng Manila pero ang sabi ko ay baka Lunes na ako ng madaling araw umuwi ng Manila. Hindi naman na siya nagpumilit pa at hinayaan na lang ako sa gusto ko. Tumalikod na siya at pinanood ko lang naman siyang maglakad nang maalala ko may hindi pa pala ako nasasabi sa kanya. "Sir," agad ako tumigil. Napansin ko rin naman ang paglingon niya. Narinig niya ata kasi ang boses ko. Huminga ako ng malalim. Wala naman siguro mawawala kung minsan ay pagbibigyan ko siya, hindi ba? Ngumiti ako sa kanya bago magsalita. "Thank you, Bricks. Ingat ka sa pagmamaneho." Noong una ay gusto ko yung bawiin dahil para akong girlfriend niya sa sinabi kong iyon pero alam ko rin naman na walang magagawa ang pagbabawi ko. Napansin ko ang tila gulat na reaksyon ni Bricks na napalitan din agad na isang matipid na ngiti. Tinanguan niya ako at tuluyan na siyang naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Pinanood kong umalis ang kotse niya bago ako muling pumasok sa loob ng bahay. Nang dumating ang linggo ay nakipagkita ako sa mga kaibigan ko sa bayan. Naging maayos naman ang takbo ng aking Sabado at Linggo. Ang sumunod na linggo rin ay naging maayos. Hindi na rin muling paramdam pa sa akin si Oliver kaya sinabi ko kay Bricks na hindi na niya kailangang masyadong higpitan ang pagbabantay sa akin. Mukha rin naputol na mga chismis tungkol sa akin at sa relasyon ko sa kanya kaya wala na rin nagtatangkang dumukod sa akin o ano paman.